back sa ating channel na Isa Trap. So ngayong araw na to, welcome sa ating sauna. Sa ating growing area. Kaya ako nang sabing sauna, napakainit. Kaya tignan nyo, si Winnie the Pooh, binaliktad na natin dito. Ayan. So kaya naisip ko maglagay tayo ng growing area sa baba na kung saan medyo mas malamig. Dito pwede dito siguro yung mga lowlands, tsaka mga Venus flytrap and other carnivorous plant na hindi nangailangan ng highland setup and intermediate setup. So, ang nagkakaproblema lang naman talaga yung lugar na to, medyo mainit. Kaya yan, nilagyan ko na ito. Dito, walang problema. So, imbis na masayang tong lugar, siguro bibilang ko na lang ng mataas na porsyento ng shading na ito. Meron bang 100% nun? Anyway, kung hindi naman, siguro po pwede na yung tela. Kasi pagka nabasa itong tela, pwedeng magbigay pa ng more humidity, moisture sa paligid niya. Anyway, hindi ganun kaganda tignan. Siguro mag-isip tayo ng ibang ilalagay dyan. So, kaya rin ako nag-video ngayon dahil gusto ko kayong bigyan ng update dito sa ating growing area. At sa time na nire-record ko to, hindi pa ako nakapag-upload ng mga video na nagawa ko ng mga nakaraang araw. Kasi alam niyo na, long weekends, napaka-busy ng aming mga schedule ngayon. Aking anak, ang daming activity sa church, sa school, yung misis ko syempre, at ako ganun din dahil sasamahan namin siya. Pero nagpaiwan muna ako saglit at susunod na lang ako dahil medyo malapit lang yung activities ng aming anak ngayon. Siguro mga 10 kilometers lang away from sa bahay. So ibabay ko na lang. So tingnan nyo itong ating barrow na tinanim natin last time. Ito yung huling batch ng seed na ating itinanim. O diba? Nag-germinate pa rin. No, hindi ko alam kung manghihinayang ako bakit tinanim ko agad. Dahil may naghahanap ng pailan-ilan sa ating Shopee. Pero okay lang. Kasi hindi rin naman ganun karami yung naghanap. At sa nag-germinate na to, masaya ako at marami pa rin nag-germinate kahit na yung ibang mga seed ay talagang sa tingin ko parang hindi na mag-germinate kasi nagkaroon ng pungus. Pero ngayon nung tinignan ko, yung pungus na wala na. Siguro dapat lang mapatayo at madiligan para mawas sila. Now, speaking ng pungus, kung itataas natin tong camera papunta dito. Siguro nakita nyo na to sa mga nakaraang video natin na itong pot na to ng Philiformis trachy ay nagkaka-algae. No? Kung titingnan nyo, meron pang mga parang mga sign na nagka-pungus siya dati or algae. No, pero dahil hindi natin siya diniligan ng regular, ibig sabihin nahayaan lang natin siya na moist, no? Pero mamaya didiligan na natin kaya binidyo ko rin. No, pagka medyo wala ng moisture, dun yun na lang siya didiligan, no? Ngayon, pagka hinahawakan ko yung medium niya, wala nang masyadong moisture. So ito na yung time na magdidilig ako. Pero pansinin nyo, bakit ko to ginawan tong video na to? Dahil napansin ko na yung dating mga maraming fungus niya na area nasa na, nawala na. Ibig sabihin, kaya nyong kontrolin yung algae sa inyong medium, no? So hindi nyo kailangan magpalit agad kung kapapalit nyo lang ng medium at biglang nag-algae. So ibig sabihin lang nun, baka masyadong basa, nakapag-spray kayo ng mas maraming fertilizer na kinakailangan niya. So kinakailangan ma-wash muna yung medium, no? So sana natutunan nyo yung nagets nyo yung sinabi ko dito dahil mahalaga to pag kayo nagka-carnivorous plant kasi hindi ibig sabihin na every time na mag-algae or mag-green, no, magkaroon ng algae yung ating medium, palit agad. No, pwede nyo hugasan, pwede nyo gawin to na papatuyuin muna bago nyo uli didiligan, no? So isang sinyalis rin na kailangan nyo ng diligan to dahil wala nang masyadong hindi na ganun kalalaki yung droplets ng kanyang mucilage or yung mucus na nasa nasa leaf, no? So hindi na siya ganun ka-effective humuli, no? Kaya kailangan diligan nyo na
para makampante yung halaman at magbalik yung dati niya sigla. No, at yung medium nyo naman sa panahon na yon okay na naman. No? So hindi ko na ito naman yung ating puti na Venus flytrap, medyo okay pa rin naman, no? Propagate lang natin ng tinanggalan natin ng mga 3 pirasong rhizome at tinanim natin. Pagdating po dito, meron tayo dito, ito pala, tinanim last time na seed, no? At hanggang ngayon, bagal niyang mag-produce ng growth, no? Parang hindi nga natuloy pero siguro dahil mas luma yung seeds na to kumpara dun sa mga ibang seed na natinom natin alata. Pero no, sayang rin kasi dahil bago pa rin naman, siguro wala pa namang ilang buwan to. Pero tagal, no? Ito yung naramdaman ko dati pa nagtatanim ako ng mga seed na medyo may kalumaan na, no? Talagang nakaka inip, no, na pagmasdan, no. Kaya pagka may mga bagong seed, mas maganda talaga take advantage natin na bago 'yon, no. Kung talagang gusto natin yung variety na 'yon. Pero kung hindi, no, hayaan nyo na lang muna, no, at maghintay kayo dun sa mga seeds na fresh na talagang type nyo. Kasi mahirap magantay sa seeds ng ilang taon tapos hindi ka naman interesado dun sa cultivar o sa variety. So ito naman sa Capensis narrow natin, may mga tumubo ng mga propagation. At last time na nag-update ako dito sa Capensis, yung katabi niya na Sanjus ay wala pang nag-strike. Sabi ko hirap talaga siguro talagang mag-propagate na ito. Ngayon hindi pa rin ako successful sa to propagate. No, at nung kahapon lang, Saturday kahapon, ngayon ay Sunday na nga, ay napatingin ako dito banda at may napansin ako. Ayan. So may naging successful na yata tayo na propagation. Itong Petiolis na complex na to. So ayan. Meron na dyan. Tapos saan pa ba yung iba? May nakita pa ako dito Ito. Ayan o. Ayan o, maliit pa. Tapos meron pa akong ibang nakita. Saan pa yun? Dito banda. Kung dito meron, dyan din meron Ayan, so oobserbahan ko ngayon kung paano nangyari yun na nag-strike sila. Kasi first time ko rin tong makapag-propagate. Yung iba sa inyo matagal na nagpo-propagate na ito pero dahil ako yung ngayon pa lang, gusto ko rin malaman saan ba natubo tong propagation natin, di ba? Mostly sa mga droseras. Lumatubo siya dun sa mga, yung mga lugar na kung saan doon nag-uumpisa yung mga panghuli niya, yung mga sticky nga na mucus dun sa traps niya, no? Katulad dito sa Capensis, no, doon rin tumubo, no. Pero dito kaya sa Petiolis, saan kaya siya talaga natubo? So tingnan natin, obserbahan natin. Dahan-dahanin lang natin kasi ayan, hindi natin alam, baka may mga iba pang mga tutubo dyan at maabala natin. Ayoko naman galawin. Kakatakot So ayan doon siya, para siyang Venus flytrap. Na natubo siya doon sa bandang rhizome part, no, nung halaman. No, imbis na tumubo siya doon, no, doon siya tumutubo sa ilalim. So ang pagpo-propagate siguro nito na mga to ay parang Venus flytrap, na ang kailangan mong itanim ay yung mga dulo-dulo niya. Kasi ito, tinanim ko ng pahiga kasi nga hindi ko alam kung saan tutubo. So lahat halos ay kinoberan ko. At walang tumubo doon sa sticky part ng plants. So tingnan natin kung dito banda may mga tumubo ba. Wala. Ibaliktad rin pala itong tanim ko dito. Ayun, wala. Walang tumubo pa dito.
So, di ba? Huwag niyong gagawin to pagka kayo. Kasi hayaan nyo lang na lumipas pa yung panahon. Ako lang, gusto ko lang rin malaman pa. At least dito malalaman nyo na hindi nyo na kailangan pakialaman yung propagation nyo. Kung saan ba sila natubo. So, ayun nga. Doon lang talaga siya successful na natubo sa bandang parang rhizome part ng halaman. Kung doon sa iba na hindi pa nakakalam kung anong rhizome part, yung bandang doon, kung sa kamote, yung laman ng kamote. Ayan, sa ilalim. Root part. Yung plant, tapos yung rhizome part, tapos yung root. Ayan, yung pinakagitna na. So, doon pala sila natubo, no? So, dito naman sa Capensis, tumutubo sila talaga doon sa leaf. Ayan, no? Ayan. So, napansin ko rin na pagka yung leaf na preserve mo, o hindi agad nabulok, mabilis silang nalaki. Kaya ikumpara mo sila dito sa tinanim ko na galing doon sa isang paso na Capensis na kusang tumubo, no, na wala ng leaf. Hanggang ngayon ganyan siya kaliit. Pero etong nauna pa to, yung maliit na to. Ayan, nauna pa tong maliit na to kumpara dito sa kakatanim ko lang, mas mabilis siyang lumaki. Na ano yung paliwanag doon? Dahil may reserve pa siyang energy na mula doon sa leaf na tinanim natin. Samantalang dito sa maliit, siguro yung mismong sarili na lang niya na nag-photosynthesis, no, yung sa mga small leaf niya, kaya ang bagal rin. And dito naman sa mga ano natin, mga tissue culture plant, okay pa rin sila lahat. Kahapon lang may pumunta dito ng pamangkin ko may binuksan siya dito na isa, inangat, hindi ko alam kung anong dito. Tingnan natin, mahalata naman yun. Baka inangat lang niya, hindi naman niya siguro tinanggal yung takip. Wala, baka inangat nga lang kasi dito sila naglalaro kahapon. Yung dumalaw, mahilig din siguro sa halaman yun. Pero ito, may mga tinanim na tayo dito. Mapapanood nyo siguro to pagka na-upload ko na yung video na yan. Nagtanim tayo ng mga mula sa bote na contaminated. So ayan, contaminated meaning meron ng meron ng nabuo na contamination yung sa loob ng bote. Meaning, aring may bacteria, algae, fungus, no, o virus na nakasama doon sa medium, no? Ano yung medium? Ito yung puti na gulaman, agar dito. So may tumubo na diyan. Yung isa lang naman 'yon, pero sorry, pag may isa na diyan, baka yung iba diyan ay nahawa na rin. Dahil wala tayo sa laboratorio. Pero sa tingin ko yun yung nabuksan ko ng pagdating dito, yung nahihila ko. Anyway, ito isang bote pa lang yan, pero meron madami-dami na rin to dahil sa isang pagkakatanim ko kumpul yan, tsaka konti lang yung tinanim ko dyan. Kumbaga yung pinaka maliit, no, na laman ng bote. Ayan. So titingnan natin kung ilang linggo, buwan ito gaganda, tulad na lang halimbawa netong mga spider natin na napakaganda na ngayon at napaka-active ng mga traps sa panghuhuli. Ayan yung update nila ngayon. Biruin mo, reklamo na ibang mga halaman dito. Pero itong mga Venus flytrap, lowland seeds, no, Helianthera, wala silang reklamo pagdating sa init, basta't meron silang humidity, no. Ba talaga ang pag-aalaga sa mga nepenthes, lalo na sa mga highlands. Speaking of highlands, yung mga ina-acclimate tayong mga highland na mga nepenthes dyan, no, bukod dito sa Edward natin, Extroncata, tsaka Beachy, meron na tayong Attenborough dyan. Attenborough ano bang pronunciation niya? Attenborough, kasi Beachy diba? Doon sa isa. Anyway, Aten na lang, no. Meron na doon, no. So sana natin siya. Siguro kahit ng mga 3 o 4 makabuhay tayo niyan, no, kasi
Nasa ano rin yan no? Ilang piraso rin yan. Medyo hindi ganun kamahal, no? Ay, hindi ganun kamura pagkakabili natin. Kaya nga itong mga seed grow na atin, baro natin, sana ay lumaki sila, no? Kasi pag galing sa seeds, mas matibay. Sanay sa intermediate and lowland condition. Tulad na lang dito, di ba? Walang cover na plastic yan, kundi ano lang, kulambo. So, mas matibay yan, asahan natin. Ito pa yung mga atin baro. Ay, na iba. Ay, may tawag sa baba. Baka may delivery saglit lang. Saan ba tayo naputol kanina? May pumasok sa loob ng bahay. Ako mag-isa lang ako dito. So anyway, yan, sa pagtatanim pala nito, no? Kailangan talaga, huwag mong pakikialaman. Tapos, kapag itong mga ganito, Phiolis complex pa tawag dito. So, kailangan ang mas nakalubog sa medium ay parang etong mga ilalim o rhizome niya. So, para ka nagtanim ng Venus flytrap. So, pagka pensis naman, so, ang pagtatanim naman yan, dito talaga natubo. So, parang Adelaide siya. Kaya lang hindi ganun ka dami yung strike niya, no? Kumpara sa Adelaide. Pero, sa tingin ko, kung tinanim ko to sa tubig or sa live sphagnumos, baka mas marami. Kasi may nakita ako sa ibang mga video and nag-post na pinropagate nila to through water propagation, no? Mas maraming strike, no? So maaari na mas maraming strike nga pagka ganun yung pamamaraan, kasi mas malamig at less yung chance na matuyo agad sila kasi nga nasa tubig, o kaya kung nasa live sphagnumos naman, diba, moist talagang sphagnumos So experiment tayo siguro, no, sa susunod na mga video na mag-propagate tayo sa pure sphagnumos dahil na marami naman tayo niyan dito. At yun din, water propagation plus, ito pwede na rin natin gawing baseline to, yung kung gaano katagal siya bago nag propagate through sphagnumos, no? Yung mas madali na pagpo-propagate sa kanya or yung mas common, no? So anyway, salamat sa panonood ninyo. At anong oras na rin, kailangan ko na rin humabol doon sa pupuntahan namin ngayon na activities. Nag-video lang ako saglit para mabigyan kayo ng update, no? At siguro susunod, pakita ko rin pagka naka-setup na kami na mas maayos doon sa baba. May nakikita ako magandang lalagyanan ng setup. No, ganoon pagka halimbawa wala naman kayong malaking space tulad ko, pwede nyong gawin, ganap kayo sa lugar nyo na pinakamalamig, no? At hindi ganoon kainit pagka maaraw naman, pwede nyo doon ilagay yung mga highlands na mga halaman nyo, no, para mabuhay. So yung mga lowlands hindi gaganda doon, no, pag syempre sa highland setup, no, magiging masyadong green sila at malalaki yung picture, ay malalaki yung dahon, tapos maliliit naman ang feature, no? Kaya mapansin nyo pagka nasa controlled environment na setup, like for example sa terrarium, no, o kaya yung di ba may greenhouse or tulad na ito, yun naman meron silang air condition or chiller, no, dun sa kanilang growing tent or growing area, kaya lumalamig. Tayo naman, dahil gusto natin ay makatipid, kahanap tayo ng lugar kung saan medyo malamig kahit anong oras ng araw, tanghali, hapon, umaga. So ang nakikita kong pinakamalamig na lugar ay dito. Kaya pansinin niyo mga halaman dito kung gaano nakadami, dahil gustong-gusto ng halaman sa lugar na to. Bakit? Bakit hindi pa naman nalang nilagay dyan noong una pa? Una, dito talaga yung aking growing area dati. Kaya nga lang, kung mapapansin nyo, mayroong tangke na maaring magbagay ng na maka-occupy ng malaking space, no? Ilalagyan ko lang ng plants, pero meron pang tangke. Pero hindi naman problema dyan yung tangke kasi mas nauna yung tangke dyan. So ang gagawin lang natin, gagamitin natin itong advantage na to na may tangke dyan, no? At dyan natin lalagay yung highlands na setups natin, no? Kasi pagka yung tangke puno ng tubig, malamig, no? Kasi absorb siya ng init. At mapapansin nyo talaga pag nandun kayo sa lugar na may water source or container tulad nito,
yung malamig dun sa lugar. So, parang coolant ba? Natural coolant. So, nalagyan natin dyan. Siguro ano ba kalaki yung gawin nating setup. Pagka ginawa nating malaki ito, madedelay na naman yung camera natin. Kasi naka-budget na yung pera talaga dun sa camera natin na bago. Pero sa tingin ko, okay pa rin naman tong camera natin. No, lagyan na lang siguro natin dito ng Highland setup. No, titingnan natin kung magkakasya dito yung natirang UV plastic. Ito kasing net, ganyan na lang karami pero mura naman yan. So mahalaga magkaroon ng UV plastic to para magkaroon ng higher humidity. Tapos maayos na air circulation. Kung mapansin nyo yung hangin mula dito. So maaring lagyan natin ng konting butas dyan, maaring sa ilalim. Kasi sa ilalim nagmumula yung mas malamig na hangin Tapos lagyan natin ng butas sa taas. Diba? Magandang idea yun. Hindi naman ganun kalaking butas pero para magkaroon ng magandang circulation dito. Tapos higher humidity. Kung talagang meron tayong mga halaman na ultra yung mga sobrang gusto talaga nila 100% humidity, lalagay na lang natin sa cage na talagang airtight para doon na lang sila. No, kasi pag nilagay naman natin dito hindi mag-iingat dahil malamig talaga dito sa lugar na to. No, dito hindi na pwede dito. Siguro mga lowlands pa pwede dito. Maganda rin siguro na malagyan natin to ng setup dahil lilinis na naman yun ang gaano karumi dyan. So lilinis yung lugar pagka nalagyan natin. Lagi kasi natin mapupuntahan so malilinis talaga natin. Ang iniisip ko lang, sana isasampay ni Mrs. yung labahan niya. Maaring doon na sa taas. Anyway, salamat sa panonood ninyo at subaybayan nyo kung paano natin gagawin to ng setup ng mga Highland setup. No? At ingat kayo ngayon at maraming salamat sa inyong lahat. God bless. Bye-bye.